Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Magandang balita. Inilunsad na rin sa lalawigan ng Kalinga ang Benteng Bigas Meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga magsasaka, pangunahing benepisyaryo sa unang bugso ng programa. Magbabalita si Iril Sicnao. Matagumpay na inilunsad ng National Food Authority o NFA katuwang ang Department of Agriculture at ang Food Terminal Incorporated ang 20 pesos per kilo rice project sa NFA warehouse sa Barangay Bulanao, Tabuk City. Ang programang Benteng Bigas Meron na para sa magsasaka ay tugon sa kahilingan ng mga magsasaka na nais din magkaroon ng access sa murang bigas. Nung naglilipot kasi ang ating secretary, si DA Secretary, si Secretary Laurel, maraming mga magsasaka ang nag-request sa kanya na sana isama din ang mga magsasaka sa mga pwedeng bumili ng benteng bigas. So, pinag-aralan ng ating mahal na sekretary at nararapat lang naman na isama yung ating mga magsasaka dahil sila yung mga naghihirap, nagpagod para magkaroon ng bigas sa bawat mesa ng mamamayang Pilipino. Ang mga benepisyaryo ay mga magsasaka at farm workers sa Kalinga na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at may land holding na 2 hektarya pababa. Maaari silang bumili ng 10 kilo ng bigas kada buwan hanggang Disyembre. Pwede rin nilang bilhin ito ng isahan o katumbas ng isang kaban o 50 kilos. Para makabili, kailangang ipakita ng mga beneficiaries ang kanilang Intervention Monitoring Card o Valid ID. Nagpapasalamat kami kay Apo Presidente at meron siyang binigay na ganito para sa mga mahihirap. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking bagay ito na para sa aming mga pamilya. Pangkain na namin pang araw-araw kaysa bumili kami ng mahal. Mura ngayon ito. Inaksyon na negosyo na bagas tapnumangan nan kurang ng pilakla kasi kwarta na at sapay kumata ingato na kun ili. Tiniyak naman ng NFA na ang bigas na ibinibenta ay galing sa mga local farmers at sumailalim sa technical specification para matiyak ang kalidad nito. Tiniyak ng ahensya na meron silang sapat na stock ng bigas para suplayan ang programa hanggang Disyembre. Iril Sicnao ng PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Kaugnay sa nasabing balita, inilunsad din ang kaparehong programa sa Mountain Province. Mga benepisyaryo, malaki ang pasasalamat sa pamahalaan dahil nakarating na rin sa kanilang lugar ang programa ng Pangulo. Si Valerie Jane Taguba para sa balita. Opisyal nang inilunsad ang Benteng Bigas Program noong Agosto 13, 2025 sa NFA warehouse sa Bontoc, Mountain Province sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture at National Food Authority. Layon ng programa na mabigyan ng suporta ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA ng Department of Agriculture. Ayon kay Jean Mayos, Section Head ng DA Amad, bukod sa mga magsasaka, maaaring bumili din ang mga local government units ng bigas mula sa NFA at ibenta ito sa kanilang mga nasasakupan sa parehong abot-kayang presyo. Ni LGU, mabalinmot lang ag-avail ni LGU. Ni LGU, ti recipient na amin. Awan ti pilpilian na ngam. At dati counterpart ng 6 pesos and 50 centavos. No kayat ni governor or kayat ni mayor, isuda ti avail AJ NFA yung parehas ni process parehas. At surat talagta ni director. Samantala, kinilala ni DA Mountain Province Provincial Officer Pedro Pinosan na kumatawan kay DA Cordillera Regional Executive Director Attorney Jeneline M. Dawayan ang sakripisyo at dedikasyon ng mga magsasaka.
Without the dedication and hard work of our rice farmers in sustaining the nation's food security, the PBBM program would not have been realized. Thus, the DA will continue to give back through interventions across the entire value chain, from production to marketing. Kabilang sa mga nakinabang sa programa sina Josephine Wanawan mula sa Aklit sa Danga at si Bernadette Fueyas ng Tukukan Bontok. Anila, malaking tulong ang 20 pesos kada kilong bigas sa kanila na mga magsasaka. Pasalamat yan at nanan 20 ay bagas ay naspura na yan ano ka chay malim yan na makipilpilaan ta umanay as kanin may pamilya yamayaman as nanay nangyano ka sanay 20 ay pagkasan na ngayon malim yan na inmaran as asanay RQ. Bueno, salamat kini amin na kiti kwa ni presidente nga nangi kwa dito nga program tapos dito mga agencies nga nangyumay dito bundok tapos na kwanti taga Mountain Province. Ang Benteng Bigas Meron na program ay bahagi ng inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapanatiling abot kaya ang mga pangunahing bilihin para sa lahat ng Pilipino. Ito si Valerie Jane Taguba ng PIA Mountain Province para sa PIA News, Cordillera. Benteng Bigas Meron na! Binigyang diin ng mga kinaukulan ang kahalagahan ng kahandaan sa anumang sakuna, kolaborasyon at pagkakaisa ng lahat ng stakeholders, iginiit. Narito ang report. Isinagawa ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Regional GRRM Summit and Expo sa Baguio City noong August 11 to 12. Tinalakay sa naturang summit ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa sakuna, katatagan at kahandaan. So yung ating pong team ngayon, Kumilos, reminds us of the binadang culture of a united Cordillera. Kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. It is an acknowledgement of the actions undertaken and being taken by our people. Garantisado ang epekto ng bawat isang sakuna. Ngunit garantisado rin na tayo ay patuloy na nagsusulong ng hakbangin at patuloy na nagtutulungan at nagpapalitan ng kaalaman kaugnay sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM. Sa mensahe naman ni Senator Loren Ligarda, kinilala nito ang kahandaan at katatagan ng Cordillera pagdating sa sakuna. Anya, isa ang rehiyon sa mga may mataas na level of preparedness batay sa isang pag-aaral noong 2024. A recent study by Harvard Humanitarian Initiatives in 2024 ranks Cordillera among the regions with the highest level of preparedness, scoring 24 out of 50 across 5 key areas: planning, training, material investment, information, and social support. These numbers reflect the strength of your local governance, the depth of community networks, the commitment to reducing risk not after disasters strike but before they even happen. Iginiit din sa summit ang kahalagahan ng pagkakaisa at mahalagang papel ng bawat sektor para makamit ang disaster resilience. Now, it is time to translate this resilience and into actions at the provincial and regional levels so you can continue protecting our lands and the lives of our people against disasters. Through your courage, solidarity, and high spirits that has shaped our history and our landscape, with confidence rooted in vigilance, security stemmed on awareness, and stability founded on preparation. We must go beyond response. Preparedness must be ingrained in our daily governance, our community planning, and even in the way each household lives. This means investing in disaster risk reduction, education, promoting sustainable land use, and ensuring that our infrastructure can withstand the changing climate. Nagkaroon din ng exhibit sa mga DRRM-related technology, equipment at iba pang kagamitan.
Ang nasabing aktibidad ay bahagi pa rin ng National Disaster Resilience Month na may temang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Sa iba pang mga balita, nanawagan ang Climate Change Commission sa mga pamahalang lokal na isama ang mga programa ukol sa climate change adaptation and mitigation sa lahat ng aspeto ng lokal na pamamahala. Ayon kay CCC Development Management Officer for Arnold Belver, mahalaga na idagdag ng mga LGU ang mga programang ito na daan para sa katatagan ng mga komunidad. Aniya, ang pagpapalakas sa kapasidad ng mga LGUs ay makakatulong para maging kampiyon sila ng inobasyon at katatagan. Sinabi rin nito na ang tagumpay ng National Adaptation Plan at ng National Determined Contribution Implementation Plan ay nakadepende sa aktibong partisipasyon ng lahat ng stakeholders. So these includes the national government, of course, the local government units, the businesses, the civil society, communities, and most importantly, it involves each and every one of us here today. Nasubok ang kakayahan at kapabilidad sa pagresponde ng mga pamahalaang lokal sa Cordillera sa isinagawang Rescue Olympics sa La Trinidad, Benguet nitong Agosto 13. Kabilang sa isinagawa ang medical response, SRR skills, fire suppression at iba pa. Detalye hatid ni Reggie Cawis. Matagumpay ang isinagawang kauna-unahang Cordillera Regional Rescue Olympics na ginanap sa Benguet Sports Complex sa Wangal, La Trinidad, Benguet. Ninahukan ng mga Disaster Risk Reduction and Management Councils mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon, layunin ng patimpalak na masuri ang kakayahan, kahandaan at kapabilidad ng mga responders sa anumang sakuna. Naway ang Cordillera Rescue Olympics na ito ay umugong sa ating panawagan at sama-samang pangako na palakasin ang katatagan sa bawat angkas ng lipunan sa kabila ng mga pagkakaiba kung saan ang bawat individual, bawat komunidad at bawat institusyon ay nag-aambag sa pagkakatatag ng iisang layunin. To participants, trainers and organizers, Dr. Eliawan Wings and Provincial Benguet for your dedication. You are the heart of our preparedness, the hands that will reach out first in times of need, and the voices that will guide our communities to safety. Ang Rescue Olympics ay isa ring benchmarking kung saan matututo ang mga DRRMCs ng best practices ng bawat isa ukol sa search, rescue, and retrieval operations. Ayon kay Director Albert Mogul, hamon ngayon sa mga DRRMCs ang pagpapaunlad pa sa kanilang mga kagamitan sa pagresponde. Tinitignan din ng OCD Cordillera ang posibleng pagdaragdag ng mga aktibidad sa susunod na Rescue Olympics. Marami pong natutunan ang lahat ng provincial DRRM kasi may kanya-kanya silang style. Iba't iba ang equipment, kaya yung iba, ito kailangan namin to, ito kailangan namin. So, yun po ang isang kagandang resulta nito. Each province can benchmark from the best practices of other provinces to keep our response, our disaster response higher, on a higher plane, or mag-level up. Kampiyon sa patimpalak ang Baguio City. Isungkit din nila ang Best Execution in Vehicular Crash Rescue, Best Execution in Fire Extinguisher Management Rescue, at Best in Execution Collapse Structure Rescue. Ikalawa ang probinsya ng Abra, ikatlo naman ang Benguet. Ikaapat ang probinsya ng Apayao, ikalima ang Ifugao. Ika-anim ang Kalinga at ikapito ang Mountain Province. Kinalala rin ang Mountain Province bilang overall fastest responder. Lahat sila ay tumanggap ng cash prize, certificate at trophy. Reggie Cawis para sa PIA News, Cordillera. Mahigpit na ipinagbawal ng Department of the Interior and Local Government ang online gambling sa lahat ng empleyado at mga opisyal ng mga lokal na pamahalaan.
Sa DILG Memorandum Circular 2025-082, pinagbawalan ng DILG ang lahat ng DILG personnel, mga empleyado ng attached agencies nito at lahat ng nahalal at itinalagang mga opisyal ng LGUs na makibahagi sa anumang klase ng online gambling. Ang direktiba ay alinsunod sa 1987 Constitution, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at iba pang presidential issuances. Sakop din ang kautusan ng pagbabawal ng casino gambling na ayon sa kagawaran ay banta sa integridad ng public service. Ang mga lalabag ay mahaharap sa kasong administratibo at o kriminal sa ilalim ng batas. Kinilala ng Philippine National Police ang Police Regional Office Cordillera o PROCAR bilang Best Regional Office. Iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang pagkilala sa PROCAR. Tinanggap ito ni Regional Director Police Brigadier General Erexon Dilag sa 124th Police Service Anniversary noong August 12 sa PNP National Headquarters sa Camp Crame, Quezon City. Ayon kay Deputy Regional Director for Administration, Police Colonel Julio Lizardo, ang nasabing pagkilala ay resulta ng outstanding administrative efficiency, operational excellence at commitment ng PROCAR na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Kabilang din sa top 3 sa national contenders ang Benguet Police Provincial Office para sa Best PPO, ang La Trinidad Municipal Police Station para sa Best MPS at ang 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company para sa Best PMFC. Ang 911 ay pambansang emergency hotline ng Pilipinas na bukas 24/7. Dito rin maaaring tumawag ang sinuman at ang pulisya ay re-responde sa loob ng 5 minuto. Ating alamin kung paano nga ba ito ginagamit at kung kumusta ang implementasyon nito sa Cordillera. Maganda ang implementasyon ng 5-minute emergency response ng PNP sa Cordillera. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Denver Alidaw, OIC ng Cordillera Regional Police Community Affairs and Development Unit, nasusunod ng mga pulis sa rehiyon ang naturang estratehiya lalo na sa urban areas o sa sentro ng mga lalawigan. Anya, sa kabila ng ilang hamon ay nagagawa pa ring rumisponde ng mga pulis on time. Napakaraming tumatawag. Ang dami niyan, sabay-sabay. So, minsan, may mga kailangan ulit-ulitin mo. And, i-praise mo yung, kung ano ba yung respond yan, crime ba, or mga other emergencies. No? So, dito sa La Trinidad, dito sa binanggit kong lugar, ay very effective na we have so many success stories na nirespondihan na ng pulis natin dito sa Cordillera. Anya, maaaring itawag sa emergency 911 ang anumang emergency. Pagka-dial ng 911 ay pindutin lamang ang 1 para sa police assistance, 2 para sa fire-related emergencies, at 3 para sa emergency medical services. Gaya nito sa Station 7, no? July 30, 2025, 9:26 a.m. Personnel from Station 7 responded to a call for help in unlocking the gate. Biro mo yun, unlocking the gate pa, tinawag pa sa 911. Ay, wow! Diba? Sa New Lukban Extension, hindi sila makapasok sa loob eh. So tumawag sila sa hotline, mabilis na nag-respond yung mga pulis. Within 5-minute response time, nandun na sila. So natulungan nila yung mga residente doon na hindi makapasok sa bahay kasi wala silang solusyon. Patuloy ang distribusyon ng iba't ibang tanggapan ng Land Transportation Office sa mga plaka ng motorsiklo at replacement plates. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga pinuno ng kagawaran para mabawasan ang backlog sa mga plaka. Isinasagawa rin ang information dissemination kaugnay sa availability ng mga plaka, particular na ang mga nakarehistro sa Cordillera noong 2017 o mas nauna pang taon at may mga MV file number na nagsisimula sa 14.
Sa Kalinga ay sinasagawa ang Uplan Waras Plakati Motorsiklo kung saan personal na inaabot ang motorcycle license sa mga motoristang maaari nang makakuha ng kanilang mga plaka. Ang mga motoristang wala pang plaka ay pinapayuhang i-check ang LTO tracker para makita kung maaari na nilang makuha ang kanilang mga plaka. Patuloy ang mga programa ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children para sa ikabubuti ng mga bata. Kamakailan ay nagsagawa ng training ang komite para sa pagbibigay ng technical assistance sa mga local government units para mapalakas ang kanilang mga programa para sa mga bata. Narito ang report. Dumaan sa komprehensibong capacity development training ang mga miyembro ng Regional Subcommittee for the Welfare of Children o RSCWC kamakailan. Sa training ay inaasahang magkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga miyembro upang makapagbigay sila ng mahusay na technical assistance sa local councils for the protection of children. Dito din ay mabibigyan nila ng angkop na tulong ang mga lokal na pamahalaan upang isulong ang kapakanan ng mga bata. Bali, itong aming activity ay kumbaga since 2023 pa namin sinimulan ng CWC. Ang Council for the Welfare of Children po kasi yung aming mandate ay kumbaga ay mainstream yung child-friendly movement, child-friendly local governance, no? So itong activity na to ay para ma-capacitate ang mga RSCWC members. Yung RSCWC members natin na kinabibilangan ng DSWD, ng DIDLG, DepEd, DOJ, kasama na yung DepDev or dating NEDA, no? At saka yung mga iba pang line agencies, DOJ, at saka yung mga NGO partners natin. Kasi ina-expect natin na sila sana magiging katuwang or katulong po natin na magbababa nitong initiative na to, yung 4 Legacies for Children. Malaking tulong naman para sa mga miyembro ang nasabing training. And so we appreciate ang efforts ng ating CWC dito sa training na to because this will help us committee members to this will help us para mas makapacitate pa tayo and so that we can provide efficient and effective PA sa ating LGUs. Ilan sa mga naging paksa sa nasabing training ay ang child rights frameworks, commitments, laws and policies on children, child rights in local governance, local situational analysis on children, formulating the 4 legacies for children at advocating the 4 legacies for children. Lumagda ng Memorandum of Agreement ang La Trinidad District Jail Female Dorm at ang Buyagan Elementary School nitong August 11. Ito ang tanda ng paglulunsad ng Project Shine, Share Happiness in Reading Everyday, isang literacy program na nakatutok sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga bata sa pagbasa at overall development. Ang naturang aktibidad ay bahagi rin ng community outreach ng BJMP, katuwang ang Treasure Link Cooperative Society kung saan nagbenepisyo ang mahigit 100 na grade 1 learners, mga guro at magulang. Nagkaroon din ng read a book session, personal hygiene education, gift-giving activity at feeding program na naglalayong suportahan ang early childhood development. We really support lahat po ng kung ano man na kaya naming ibigay na suporta sa atin, sa school natin. We are very much willing. Tingnan natin kung paano natin mapapaganda kasi ito rin po ay para sa ating mga para sa ating mga anak. We are very much grateful, Ma'am and Sirs, for choosing our school, Buyagan Elementary, as your partners in delivering reading instruction as remedial. Malaking ginhawa para sa mga magsasaka ng Malama Corner Apayao ang pagkakompleto ng konstruksyon ng Baran River Flood Control sa kanilang lugar. Sa tulong ng proyekto ay hindi na nababaha ang mga sakahan sa lugar. Si Rod Asuring para sa report. Daan-daang mga residente ng Malama sa Corner Apayao ang nakikinabang ngayon sa Baran Flood Control na nakumpleto sa unang quarter ng kasalukuyang taon. May haba na mahigit 800 metro, layunin ng flood control na ito na maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka
ang mga buhay at ari-arian. Ay di mununa nga aldaw, di tiyempo, kanayon nga nga malaylayos dayta dagdagami dito'y to'y igid ti karayan no karkaro no bumagyon. Sa tulong ng flood control, hindi na naapektuhan ng malalang pagbaha ang kanilang mga sakahan at komunidad. Da kami nga farmer, dakila unay tinaitid na kada kami. Kabilang sa Barren Flood Control Project ang paglalagay ng konkretong revetment, gabion spur dike at sheet piles upang maprotektahan ang mga buhay at ari-arian mula sa pagbaha. Ang proyekto ay napunduhan ng 98 million pesos sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Ipinatupad ito ng DPWH Apaya 1st District Engineering Office. Ang nasabing inisyatibo ay alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang pagkukumpleto ng mga flood mitigation projects na makababawas sa epekto ng mga sakuna. Rod Asurin para sa PI News, Cordillera. Bilang suporta naman sa mga mangingisda ng Poblasyon Lagayan, Abra, nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Abra Provincial Fisheries Office at ang Lagayan Local Government Unit ng special training on enhancing fish quality through post-harvest practices para sa mga ito. Tinuruan ang mga ito ng mga pamamaraan ng pagpreserba upang madagdagan ang halaga ng kanilang mga huli. Layunin ng training na mabawasan ang lugi at mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan ang mga mangingisda na benepisyaryo ng Special Area for Agricultural Development. Tinuruan ang mga ito ng tamang fish handling at pagproseso ng isda. Pagkatapos ng training ay maaari na silang gumawa ng mga produktong gaya ng fish cropic, tilapia chicharon at smoked fish. Napasa kamay ng Hojap Multipurpose Cooperative sa Halyap, Arsipulo, Ifugao ang 2 greenhouses sa ilalim ng Climate Resiliency and Farm Productivity Program ng Department of Agrarian Reform. Ang mga estruktura ay magsisilbing nursery para sa produksyon ng punla ng gulay para sa naturang kooperatiba. Sa pamamagitan nito ay matutulungan ang mga agrarian reform beneficiaries at mga miyembro ng kooperatiba na magkaroon ng punla na kanilang itatanim. Bukod sa greenhouses ay pinasakamay din ang farm inputs gaya ng complete fertilizers, urea, chicken dung at soil enhancers. Nabigyan din ang benepisyaryo ng buto ng gulay, nagkaroon din sila ng training sa vegetable seedling production and greenhouse establishment and management. Bilang pagkilala sa mga agrarian reform beneficiaries at organizations, inilunsad ng Department of Agrarian Reform ang creative short films para sa mga estudyante. Ang 2025 Pelikula Agrario ay bahagi rin ng suporta ng ahensya sa Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT project. Ating kilalanin ang mga nagwagi dito sa Cordillera. Sa pamamagitan ng film festival na Pelikula Agrario ay nabigyan ng karangalan ang mga magagandang kwento ng mga agrarian reform beneficiaries and organizations ng Department of Agrarian Reform. Sa temang pag-ani sa mga pangarap, mga kwento ng pag-asa sa agraryo, layunin ng Pelikula Agrario na bigyang pansin ang epekto ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT project. Actually, the objectives of this Pelikula Agrario is to showcase the success stories of our agrarian reform beneficiaries and agrarian reform beneficiaries organizations. And then next objectives is encourage youth participation in agrarian reform, agricultural development. Binigyan naman ng parangal ang mga nanalong estudyante sa idinaos na screening at awarding ceremony nito lamang August 11 sa Baguio City. Naiuwi ng University of Baguio ang unang gantimpala sa kategorya ng Agrarian Reform Beneficiaries sa kanilang pelikulang Uma.
Kabilang din sa kanilang napanalunan ang Best Poster, Best Director, Best Cinematography, Best Screenplay at Best Editing. Nanalo naman sa Agrarian Reform Beneficiary Organizations category ang pelikulang Bamboo Office ng University of the Cordilleras. Nakatanggap ng 30,000 cash prize at plaque of recognition ang mga nasabing eskwelahan. Sila din ang magiging opisyal na kinatawan ng Cordillera sa gaganaping 2025 National Pelikula Agrario. Sa DAR po, I'm really grateful to have this kind of competition so that we can showcase na yung story ng Maxima and Jimmy, ang hidden gems na story nila na hindi naman kayang sila lang magkwento sa buong And this platform na ginawa ng DAR, this film is what make it unique. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo ng DAR sa kanilang mga natanggap na tulong. Totoo po, ang dami pong suporta ang Department of Agrarian Reform sa mga farmers, sa mga arbos at isa po kami doon. Kung wala po ang Department of Agrarian Reform, hindi po namin narating yung mga nasabi ko sa interview. Sinuportahan po kami sa bakery namin, sa madaming mga trainings, kung bakit po nagkaroon kami ng poultry at yung nakita niyo po yung building namin na nai-improve dahil po sa encouragement ng Department of Agrarian Reform. Patuloy na itinataguyod ng Baguyan Clothing Line ang mga habi ng probinsya ng Kalinga. Sa katunayan, isa ito sa mga Filipino clothing lines na inimbitahan sa New York Fashion Week noong buwan lamang ng Pebrero. Itinampok ang iba't iba nilang likha, partikular na ang mga trendy at stylish clothes na gamit ay telang habi ng Kalinga. Sa ngayon ay patuloy silang nagbibigay ng kabuhayan sa mga kababaihan, mga mag-aaral at persons with disabilities. Ayon kay Baguyan owner Jasmine Baak, ito hindi lamang ukol sa clothing kundi sa pagpapalakas sa mga kababaihan, pagtataguyod ng kanilang mga likha at kung paano nila ipapasa ito sa mga susunod na henerasyon. There's no age limit to opening a business or starting a business. You just have to have that courage and that determination to start it. And when you start it, put your heart, everything on it. Clint, talagang nakakamangha ang ating mga kakailian, ang kanilang mga likha pang world class. Tama, at hindi lamang nakakamangha, nakaka-proud din na natutulungan nito ang mga iba't ibang sektor kagaya ng kababaihan, mga mag-aaral at mga persons with disabilities. So, support our kakailian. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region, at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinay. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes na Imbag Amalam.